38 degrees na lang po, Mrs. Ani Nurse Leia pagkatapos ma-check ang thermometer na ilang minuto din niyang inilagay sa bibig ng batang si Melissa. Magdamag kasing halos nasa 40 ang temperatura ng lagnat ng bata. Hindi tuloy mapakali ang ina na si Teresa at ang ilang staff nurse ng San Jose Memorial Hospital sa Pasig. Hay, salamat naman Lord. Napabuntong hininga si Ani ni Teresa. Hindi na niya kasi alam ang gagawin pa kung sakaling hindi bumaba ang nag-aapoy na lagnat ng nag-iisang anak na babae. Ganyan po talaga ang mga pasyenteng may suspected dengue fever. Pabalik-balik ang lagnat. Lalo na po at 5 years old lang si Melissa. Paalala ng nurse. Kailan ba mako-confirm kung dengue nga ang dumapo sa anak ko? Naaawa na kasi ako sa kanya. Ilang beses ba ang kinuna ng blood samples kahapon? Tapos ganun pa pala katagal bago malaman ang resulta. Nag-aalalang pahayag ni Aling Teresa. Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Mabuti nga ho at maaga niyo siyang nadala dito. Baka mamaya pagdating ni Dr. Cruz may results na ang test. Ang mahalaga po ay ma-maintain natin ang normal temperature niya. Sige po, ma'am. Tawagin niyo na lang ako pag nagising na si Melissa para mapainom ng gamot at mapakain na. Yun lang at umalis na si Nurse Leia. Sandaling tiningnan ni Teresa ang anak. Himbing na himbing ito sa pagtulog. Siya man ay biglang dinalaw ng antok sa magdamagang pagbabantay sa anak. Ilang minuto pa ay naidlip na din ang ina sa tabi ng kama ng anak. Hello baby Mika, ang cute mo naman. Natutuwang bigkas ni Melissa. Doon naman nagising si Teresa. Medyo nagulat pa sa malakas na tawa ng anak. Nagulat siya pagkakita sa paslit. Nakaupo ito. Masaya at tila may kausap na nasa paanan ng kama. Nilapitan niya ang anak. Melissa, are you okay, baby? Sinong kausap mo? Tanong ni Teresa. Si baby Mika po sa mami niya. Ang cute-cute niya po, diba? Ha? Halika nga. Nag-aalalang tinignan ni Teresa ang balat ng anak kung ito ba ay may mataas na lagnat at nakakakita na ng kung ano-ano. Wala namang lagnat si Melissa. Hindi rin ugaling ng kanyang anak na gumawa ng kwento. Matatakotin pa nga ito sa mga simpleng bagay lang. Anak, wala namang ibang tao dito sa room maliban sa ating dalawa. Napanaginipan mo ba si baby Mika at ang mami niya? No, mami. They're her. Ayan o, sa may paanan ng bed ko. Dinalaw daw nila ako kasi roon ito dati ni baby Mika. Ani Melissa sabay turo sa kawalan. Anak, stop it. You're scaring me. Wala namang tao. Rest ka na lang muna baka mabinat ka. Seryosong sambit ni Teresa sa anak. Subalit maging siya ay nag-uumpisa ng mag-alala sa mga sinasabi nito. Nagdideliryo ba ang anak ko? Naisip niya. Agad namang sumunod ang bata sa ina. Nagpaalam pa ito sa kausap na ito lamang ang nakakakita. Matapos ay agad ding bumalik sa pagtulog. Hindi na lamang binigyang masyado ng pansin ni Teresa ang pangyayari. Naisip na baka epekto lamang iyon ng mataas na lagnat ng anak ng nagdaang gabi. Kinagabihan, Nurse Leia, mataas na naman ang lagnat ni Melissa. Lagpas 40 degrees na naman. Bakit ganon? Samantalang she was okay on this afternoon. Naglalaro na't wala ng lagnat. Pero bakit biglang taas na naman ngayong gabi? Naiiyak ng tanong ni Teresa sa nurse. Hindi na kasi niya maiintindihan ang sakit ng anak. Ang akala niya ay magaling na ang bata. Subalit halos tumirik na naman ang mata nito sa taas ng lagnat. Tapos ko na hong ipinainom ang gamot. Tatagawagan ko po si Dr. Cruz sa bahay para pumunta agad dito. Melissa, stop crying na ha. Gagaling ka na. Pangalo ng nurse sa ayaw tumigil na pag-iyak na bata. Matapos ay agad itong pumunta sa nurse's station para tawagan ng doktor ng bata. Baby, tahan na. Dadating na ang doktor, okay? Gagaling ka na. Mami, kasi si baby Mika at ang mami niya, nandyan pa rin sa may paanan ko. Ayaw umalis. Isasama daw nila ako, mami. I'm scared, ani Melissa. Doon na nag-alala si Teresa. Agad na ipinasabi kay Dr. Cruz ang mga sinabi ng kanyang anak. Tinawagan din niya ang kanyang kapatid upang dalawa silang magbantay sa anak. Ilang minuto po ay dali-daling dumating si Dr. Cruz na tila balisa. Agad nitong tiningnan ang bata. Si baby Mika daw po ba at ang ina nito ang nakikita ni Melissa? Tanong ng doktor kay Teresa. Opo, Dok. Hindi po ugaling ng anak ko ang gumawa ng kwento. Alam ko pong may nakikita talaga siya o nakakausap na hindi ko nakikita. Ngayong gabi sinasama daw po siya ng mag-ina nang pilit kung kaya iyak siya ng iyak kanina. Ano hubang totoo, Dok? May dapat ba akong malaman? Nurse Leia, pakicheck kung may ibang bakanting kwarto. Ipalipat agad si Melissa, asap. Utos ni Dr. Nurse Sacras. Agad naman itong tumalima. Pagkatapos ay hinarap ng doktor si Teresa.
Last month may pasyente kaming 1-year-old baby girl dito. Nang pangalan ay Mika. Malala na ang dengue fever niya. Nasa stage 4 na at may mga internal bleeding. Nakiusap ang kanyang ina na gawin namin ang lahat ng aming magagawa. Unfortunately, hindi na namin nasagip si baby Mika. Hindi yun matanggap ng kanyang ina. Tumalon siya sa 5th floor ng hospital building na ito. She died instantly. Akala namin doon na tatapos ang trahedyang iyon. We were wrong. Maraming mga batang pasyente ang nagsasabing nakikita nila at nakakalaro si baby Mika at ang ina ito. Mahabang salaysay ng doktor sa kamarahang napayuko. What happened to those kids na nakakalaro ng mag-ina? Nanginginig na tanong ni Teresa. Napailing na lamang si Dr. Cruz. Tila hindi na kayang sabihin pa ang totoo. My God, nangunguha sila ng mga inosenteng bata. Pinapatay nila ang mga batang nakakalaro nila. No, naiyak na si Teresa. Ilang sandali pa inalipat na ng kwarto si Melissa. Subalit tila huli na ang lahat. Bago pa man mag-umaga ay pumanaw na rin ang kaawa-awang bata. Naging usap-usapan sa buong ospital ang malagim na pangyayari. Ang ilan pa nga ay natatakot na magpa-confine sa nasabing pagamutan. Lalo pat nadagdagan ng takot nang hindi na nakita pa si Teresa matapos mamatay ang anak. Hindi raw nito matanggap ang pagkamatay ni Melissa. Mga kamag-anak na lamang ang kumuha at kusang naglibing sa mga labi ng bata. Si Teresa naman ay natagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay matapos ang ilang araw. Nagbigti ang nagdadalamhating ina. Pagkalipas ng isang buwan, nagising si Telma sa boses ng anak na si Michael. Kasalukuyan silang nasa ospital dahil sa mataas itong lagnat na sa hinala niya ay dala ng dengue. Michael, sinong kausap mo? Bakit gising ka pa? Nagtatakang tanong ni Telma sa 7 taong gulang na anak na lalaki. Nakikipagkwentuhan lang po ako sa kanila. Anito, sabay turo sa espasyong kawalan sa may paanan ng hospital bed. Kanino? Wala namang tao ah. Ayan sila inay oh, sina baby Mika at ang mami niya. Tapos katabi nila sina Melissa at ang mami niya na si Aling Teresa. Pasyente din daw sila noon dito. Dinadala. Alas 9 ng gabi, paubos na sana ang tinda ni Mildred ng mga inihaw na parte ng manok at pork barbecue. Sa araw-araw niyang pagtitinda sa may tapat lamang ng sari-sari store ng kanyang pinsang si Gemma. Ngayon lamang siya inabot ng ganitong oras. Kadalasan kasi alas 8 ng gabi ay ubos na ang kanyang mga inihaw. Lalong-lalo na ang kanyang bestseller na pork barbecue na karaniwan ang inuulam ng kanyang mga kapitbahay. Hindi pa ubos, nakangiting tanong ng kanyang pinsang si Gemma. Nasa kasalukuyan ding nagbabantay ng sarili nitong tindahan. Hindi pa nga eh. Matumal kasi bukas pa daw ang araw ng sweldo. Pero iila rin naman ito. Maya-maya lang ay ubos na rin. Ikaw anong oras ka magsasara? Balik tanong niya sa pinsan. Mga alas 10 siguro. Magsasara na rin ako. Hindi nga kalakasan ngayon eh. Puro lista pa. Nasa ganoong pag-uusap ang magpinsan nang may dumating na isang maliit na motorsiklo. Sakay ang isang binitilyo na may angkas. Na 2 babae sa likuran nito. Medyo siksika na ang 3. May ingay ang motor. Halata kasing nagpapasikat ang binatilyo sa mga angkas nito. Kaya paharurot ng ito ay huminto sa tapat ng sari-sari store ni Gemma. Yossi nga po, maangas na sambit ng binatilyo kay Gemma. Ay Yossi lang, ang kuripot naman ni JR. Anang isang babaeng nakasakay sa gitna ng motorsiklo. May kailitan ito at bilugan ng pangangatawan. Oo nga, pa-soft drinks ka naman. Kanina pa na pa tayo paikot-ikot. Nakakauhaw na. Udyok ng pangalawang babae. Matangkad naman ito at medyo payat. Aba, libre joyride na nga kayo. Pa-soft drinks ko pa. Miss 3 soft drinks nga. Napilit din ang binatilyo naman libre sa 2 angkas na babae. Nagpapaypay ng baga sa kanyang likuran si Mildred nang makaramdam siya ng panghihina at panglalambot. Lumakas din bigla ang kabog ng kanyang dibdib. Tila kinabahan ng walang dahilan. Napaupo si Mildred sa dalang bangkito. Tatawagin na sana ang kanyang pinsang si Gemma upang humingi ng saklolo. Ngunit laking gulat niya nang makitang walang mga ulo ang 3 kabataang lula ng motorsiklo. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Subalit ganun pa rin ang nakita ni Mildred. Mga walang ulo ang 3 kabataang kasalukuyang bumibili sa harap ng tindahan ng kanyang pinsan. Ilang di pa lamang ang layo niya sa mga ito. Pilit na pinakalma ni Mildred ang sarili. Alam niya ang mga gritong pangitain. Mayroon na kasisi ang karanasang hindi malipliwanag simula noong siya ay bata pa. Alam din niyang nabiyayaan siya ng tinatawag na third eye. Marami siyang nakikitang hindi nakikita ng isang normal na tao. Puro mga kababalaghan, mga pangitaing tulad nito.
Magsiuwi na kayo. Biglang naibulalas ni Mildred sa mga sakay ng motorsiklo. Ho, bakit naman? Maangas na sagot ng babae sa gitna. Hindi na ito makilala pa ni Mildred sapagkat wala ngang mga ulo sa kanyang paningin ng tatlo. Boses na lamang ng maito ang kanyang nakikita at ang mga gumagalaw pang mga katawan. Basta magsiuwi na kayo. Mga panganib sa daan. Madalas ang aksidente sa mga motor dito. Muli niyang babala sa mga ito. Pakialamera ka naman, miss. Bakit sa tingin mo, hindi ako marunong magmotor? Nakaka-insulto ka naman. Baka gusto mo iangkas pa kita. Galit na sinabi ng binatilyo sa kanya. Anak ko, pagpasensya ninyo yung pinsan ko. Masama lang ang pakiramdam. Paghingi ng paumanhin ni Gemma sa tatlo. Ang weird, may topak yata yan. Tapos pinapatin niya pa dito sa harap. Makabiglang manaksak yan ng barbecue stick. Natatawang sagot ng babaeng nakasakay sa hulihan ng motor. Halika na nga. Bad trip naman dito. Ang dami pa talagang siraulo sa mundo. Pagalit na sinabi ng binatilyo bago pa man ito sumakay ng muli sa harapan ng motorsiklo. Agad itong pinaandar ang makina. Sandali lang. Makinig kayo. May mangyayaring hindi maganda kung tutuloy pa kayo. Lumiko na kayo at dumiretso na sa pag-uwi habang hindi pa huli ang lahat. Wala na halos sa sariling pangumbinsi ni Mildred sa tatlo. Mas pinangangambahan niya ang maaaring mangyari sa tatlo kaysa ang pangitain ng mga itong walang ulo sa kanyang harapan. Shut up! Sigaw ng binatilyo. Sabay patakbo ng motor papalayo. Luka-luka, pahabol na sigaw pa ng mga babaeng angkas nito. Bago pa man lumiko ang motor papunta sa main road ng C3 sa Quezon City. Huwag na kayong tumuloy. Pahabol pang sigaw ni Mildred sa tatlo. Pero nakaliko na ang mga ito. Gemma, may masamang mangyayari sa kanila. Alam ko, nakita ko. Kailangan natin silang pigilan. Naiiyak ng paliwanag ni Mildred sa pinsan. Ginawa mo na silang balaan, pero hindi sila nakinig. Sa tingin ko, huli na ang lahat. Hawak na nila ang kanilang buhay. Seryosong tugon ni Gemma. Alam niyo may kakaibang kakayahan si Mildred dahil ilang beses na rin naman nila iyong napatunayan magmula pa noong bata sila. Puro alam din itong hindi lahat ng bagay kayang maguhin ng pinsan. May mga pangyayaring magiging piping saksi na lamang ito. Pinapasok muna ni Gemma si Mildred sa loob ng tindahan at doon pinainom na muna ng tubig para mahimasmasan. Nasa ganon silang sitwasyon nang marinig nila ang sirene ng isang ambulansya. Nagmamadali itong lumiko sa kalsadang pinaglikuan ng tatlong nakamotor. Kalahating oras pa ang nagdaan ay dumating ang asawa ni Gemma na si Buboy. Masama ang mukha nito. Medyo namumula. Bakit anong nangyari sa iyo? Nagtatakang tanong ni Gemma sa asawa. Naroon din si Mildred at nagtataka rin nakatingin kay Buboy na tila nawala ng dugo sa mukha. Pababa na kasi ako ng jeep dyan sa may kanto sa C3 Road. Patawid na sana ako nang biglang may aksidenteng nangyari. Kitang-kita ko. Kaya hanggang ngayon shock pa rin ako. Iiling-iling nitong kwento. Isang motorsiklo na may sakay ng mga teenagers, isang lalaki at dalawang babaeng sakay sa likod, nabangga ng isang tin-wheeler na container truck. Kitang-kita kung paano pumasok sa ilalim ng truck yung motor. Naibit yung tatlong pasahero. Patay agad sila. Yung lalaking nagmamaneho. Tumilapon pa yung ulo niya sa bangketang malapit sa kinatatayuan ko. Hindi ko talaga lubos maisip na may masasaksihan akong ganun. Nanginginig pa rin kwento ni Buboy sa magpinsan. Doon na umikot ang paningin ni Mildred.